Tama po ito sinasabing ito. Ayan o. Si Senator Erwin Tulfo po ang nagsasabi niyan. Ayan o. Yan si Senator Erwin Tulfo. Ayan o. Siya ang may sabi niyan. Ano nakalagay dito? Basahin po natin. Pag ordinaryong government employee, suspendido, sisante pag hindi pumasok. Pulis at military, awol. Pagka kami, ganun-ganun lang, walang penalty, walang violation. Senator Erwin Tulfo. Ayan ho ang ibig sabihin niya, kanyang ipinost niya. Okay? So malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman. At malinaw din po sa kanyang sinabing ito na mayroon siyang pasihan. Totoo naman eh. Lalo na yung mga contractual, casual employees ng gobyerno, aba, hindi ka pumasok ng 2 araw dyan, delikado ka na. Mabuti kung masuspindi ka lang, baka sibaking ka na. Pag military at police, at hindi ka pumasok ng ilang araw, awol ka na without pay. Di ba? Tapos pag mga senador, national official, mahigit na 300,000 piso ang kanilang sweldo. Ang bayad pala sa kanila ay 10,000 pesos per day, more or less. Tapos, boycott, ayaw magtrabaho, wala namang sakit, laging nasa social media, laging naka-live sa social media, ang Senate President. Ano ito? Ano yan? So, talaga hong nakakahiya. Dahil dyan, nananawagan po ang mga senador. Hindi lang si Senator Rapi o Erwin, pati si Senator Rapi Tulfo at iba pang mga senador sa mamamayang Pilipino na magkaisa, ipanawagan, kumbinsihin ang mga senador na bumalik sa trabaho, lalo na ang kampo ni Cayetano, para magkaroon sila ng quorum at sila ay magkaroon ng maayos na trabaho sa pag-aproba ng mga panukalang batas. Kasi sa ngayon po, baka sabihin ng iba, meron naman kayong 12, bakit hindi kayo mag-session? Hindi ho pwede yun. Kasi po, minority yun. Ngayon po ang ating senador, 24 lang, di ba? Yung isa nawawala. Dahil may warrant of arrest, yung isa nahuli na nakakulong. So 22 na lang sila. 11-11. 11 yung nasa kampo ni Cayetano, 11 itong nasa kampo ni Tulfo at Soto, Lacson at iba pa. So 11-11. 11 lang ho yung pumapasok. So walang quorum. Hindi po pwedeng mag-session sila. Unang-una, ang Senate President on record ay yung kampo ni Cayetano, kahit sila yung minority, kahit sila 11 na lang. Hindi pa siya papalitan. Kaya nga po sa aking personal na tingin at pananaw, kaya ayaw niyang pumasok, wala na siyang number. Alam niya na pag siya pumasok, baka mapalitan na siya. Yun po yun. So dahil dyan, tama lang po ang panawagan ng minority grupo ni na Senator Erwin at Rapi Tulfo, yung magkapatid, bumalik na kayo sa trabaho, mga kasamahang senador. Kung ayaw bumalik ni Cayetano, kahit na isa o kahit na 2-3, bumalik kayo para magkaroon ng quorum. Hindi naman po kailangan ng minority ngayon ang 100% attendance nung mga nag-boycott ay bumalik. Hindi po. Basta magkaroon lang ng quorum, 11 na sila. Madagdagan sila ng 2, may quorum na. Yun po yun. Kung ayaw pumasok ni Cayetano, bahala siya. Pero kung papasok yung 2 hanggang 3 senador, kung kayo ay mayroong konsensya at pagmamahal sa bayan, magkakaroon ng opisyal na trabaho ang Senado. Pero kung hindi po kayo papasok at mananatili kayong sumusunod-sunod o sunod-sunuran lang sa kung anong dikta at ginagawa ni Cayetano, nasasakripisyo
ang mamamayang Pilipino. Sa akin pong personal na opinion, maling-mali yan. Kaya tayo mga Pilipino, atin pong pagkaisahing umapila tayo sa kanila. Tawagan sila ng pansin na sila'y magtrabaho. Kung sila'y mayroong pang kahihiyan sa ating nagpapasweldo sa kanila. Araw-araw nandyan ang minority para magtrabaho, hindi makapagtrabaho dahil nag-boycott yung ibang kasamahan, wala silang quorum. Paano naman yun? Tuloy ang sweldo, 10,000 more or less isang araw ang bayad sa kanila. Tapos sa Facebook, sa social media nagsasalita, hindi makaharap sa kapwa senador. Anong meron? Ang hirap paniwalaan na yung utak at tigas ng ulo ni Cayetano, pare-parehas na silang 11 senador. Ikaw, papangalanan natin, ikaw Escudero, ikaw Villanueva, magkapatid na Villar, Bongo, Aimee Marcos, Robin Padilla, sino pa ba? Marcoleta. Matatalino naman kayo kung tutuusin. Bakit kayo nagpapadikta kay Cayetano? Bakit si Cayetano ang sinusunod nyo? Hindi ang mamamayang Pilipino. Si Cayetano ba ang nagpapasweldo sa inyo? Hindi. Mamamayang Pilipino. Si Cayetano lang ba ang bumoto sa inyo? Hindi. Mamamayang Pilipino ang bumoto sa inyo. Kaya dapat manindigan kayo na 10 senador. Kung ayaw ni Senador Cayetano pumasok sa Senado, iwanan ninyo yan. Magtrabaho kayo sa Senado, bumalik kayo dahil yan ang inyong sinumpaang tungkulin. Huwag kayong padala sa drama, sa propaganda, sa kahibangan, katigasan ng ulo ni Alan Peter Cayetano. Hindi siya ang gobyerno, siya ay taong gobyerno, siya ay lingkod bayan, siya ay dapat nagtatrabaho. Hindi niya dapat hinuhostage ang Senado. Hindi niya dapat hinuhostage ang 5 military general na nabitin ang confirmation dahil walang senador na grupo ninyo. Nabitin ang mga panukalang batas. Bitin na bitin ang paghahanda sa impeachment trial dahil kay Cayetano. Kaya again, tama yung panawagan ng minority. Mamamayan, marami tayong magagawa. Marami kayong magagawa. Usigin, tawagan ng pansin, obligahin ang mga senador na magtrabaho. Kung ayaw ng isa o dalawa, pumasok yung iba. Hindi naman kailangan ng 100% na attendance para magkaroon ng quorum at magtrabaho sila. Pag merong 13 o 14 na senador, pwede na magtrabaho sila. Ngayon, 11 ang nandyan, kulang ng 2. Kulang ng 3. 2 lang pwede na. Para magkaroon ng quorum at magkaroon ng business, matalakay ang dapat matalakay. Sa aking personal na pananaw, si Cayetano ay takot mawala sa pagiging Senate President. Kaya kayong 10 senador, ginagamit kayo niya. Bakit kayo nagpapagamit? Mahiya naman kayo kung meron kayo niyan. Please like and share.